Sa nakaraan ng ating video, ay pinag-uusapan ni Carol at Xiaoyu ang dahilan kung bakit umalis ang founder ng Sword Pavilion noon, at sa pag-uusap nga nilang ito, ay binalikan din ni Carol ang mga alaala ni Luo Luo'er o ng Divine Queen noon, hanggang sa masabi nga nila na mayroong mga pagkakataon, kung saan ay ang inner demon ng hari ang may control sa kanyang katawan at kaisipan. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang pag-uusap, ay sinabi ni Xiaoyu na kinumpirma din daw ni Zhang at Luxu sa kanya, na ang nagbigay ng panaginip kila Zhang noon ay dating miyembro ng Puppeteers, at siya nga din daw ang nagmamay-ari ng abilidad noon ng kanilang squirrel na paggawa ng panaginip. Sinabi naman ni Carol na kilala umano niya ang tinutukoy ni Xiaoyu, dahil napag-usapan daw ng mga puppeteers at ni Master noon ang taong yun, at ang taong yun nga ay si Zimeng, na siya ding nagtaksil at nagbanyag sa lokasyon ng mga puppeteers noon, upang mahabol at mapatay sila ng mga miyembro ng Funds Gang. Kaya naman sinabi ni Xiaoyu, na kung iisipin daw nilang mabuti ngayon, ay tinangka nito na makidnap ang ating bida pabalik ng Luniverse para sa gantimpala, pero ang hindi alam ni Zimeng ay matagal na din siyang inabandona ng kalaban nila, at malamang nga daw na hindi lang yun ang ginawa ni Zimeng. Dahil 23 years ago nga daw, nang kumbinsihin ni Zhang at Guizhou ang mga kasamahan ni Zhang, ay wala silang naging problema at wala ding tumutol sa kanilang mga planong gawin, at tila nga daw sila na-hypnotize noon, kaya naging ganun kadali ang lahat. At sinabi nga ni Carol, na kaparehas umano ito ng nangyari kila Master noon at sa mga miyembro ng Funds Gang, at sinabi nga ni Xiaoyu na duda umano niyang ang nangyaring rebellion nila Zhang 23 years ago, ay plano ng inner demon o evil thoughts ng ating bida at ni Zimeng. Sinabi nga din nila, na si Zimeng umano ay lumaki kasama si Guizhou, kung saan ay naging instructor o tagapagturo din siya sa mga Imperial Dragon Guards noon, kaya naman pamilyar siya kila Zhang at sa kanyang mga kasamahan. At gamit nga daw ang abilidad ni Zimeng, ay hindi magiging mahirap para sa kanya na unti-unti ay magtanim ng panaginip, o maling paniniwala sa kaisipan nila Zhang, at pinagsamantalahan nga daw niya ang katapatan nila sa dating hari. Malamang nga daw na pinaniwala niya sila Zhang at iba pa, na kaya laging ginugulo ng kanyang inner demon ng hari, dahil sa mayroon pa din siyang emosyon na tulad ng sa mga pangkaraniwang tao, at siya na ding dahilan kung bakit hindi na niya maabot ang mas mataas pang antas ng cultivation o realm. At yun nga din daw ang dahilan, kung bakit si Luo Luo'er na Divine Queen ng Luniverse at siyang asawa ng kanilang hari, ay siyang naging kaaway nila sa kanilang imahinasyon o panaginip. Dito nga ay sinabi ni Carol, na palihim umano silang bumuo ng grupo ng hindi nalalaman ng kanilang hari, pero ang kanilang agenda ay para suportahan ang hari, at pinaghandaan nga nilang patayin si Luo Luo'er. Pero hindi nga daw nila inaasahan, na nalinlang na ng inner demon si Luo Luo'er upang lumabas ng Divine King's Palace, at doon ay palihim siyang pinatay bago pa man ang pagsugod nila Zhang. At kahit nga daw hindi nakita nila Zhang si Luo Luo'er ng gabing yun, ay sa kanila nilabas ng hari ang kanyang galit na nararamdaman, dahil bukod sa namatay nga si Luo Luo'er, ay nagtangka din ng rebelyon sila Zhang laban kay Lu Shen o sa kanyang reyna. At kung tama nga daw ang lahat ng haka-haka nilang ito, ay nabuo na ang evil thoughts ni Lu Shen, bago pa man maganap ang insidente sa Divine King's Palace 23 years ago. Bukod dun, ay malamang nga daw na nagagamit o nahihiram na talaga ng inner demon ang katawan ni Lu Shen, sa tuwing bumababa ang depensa niya sa kanyang kaisipan, at malamang nga daw na nagagamit ng inner demon ang kanyang katawan, nang hindi niya nalalaman. Pero sinabi naman ni Carol na tama na umano, dahil tila sinasabi na daw ni Xiaoyu sa kanya ngayon, na ang pumatay kay Luo Luo'er 23 years ago, ay walang iba kundi ang hari, o ang katawan ng hari na kontrolado ng kanyang evil thoughts. Pero sinabi naman ni Xiaoyu, na hindi umano pwedeng ipagkaila ni Carol na may punto ang haka-haka nilang ito, dahil wala umanong ibang tao ang makakapagpalabas kay Luo Luo'er ng Divine King's Palace, at wala ding ibang tao ang kaya siyang patayin ng ganun kabilis. Tanging ang God King lang na si Lu Shen ang may abilidad na gawin yun, wika pa nga ni Xiaoyu. At ang layunin nga daw ng kanyang inner demon, ay guluhin ang kaisipan ng dating hari, hanggang sa tuluyan siyang makontrol ng kanyang inner demon. At upang matupad nga daw yun, ay ginamit ng kanyang inner demon ang katawan niya, upang siya mismo ang pumatay sa kanyang pinakamamahal. Kasabay nga din daw nun ay pinagmukha nilang nagtaksil ang lahat ng tapat niyang mga sundalo. At kahit nga daw malaman pa ng dating hari ang lahat matapos siyang kumalma, ay wala naman na siyang magagawa, dahil ang utos o kautusan ay sa kanya mismo nanggaling,
at ang mga namatay ay hindi naman na maaari pang bumalik. Sinabi nga din ni Xiaoyu, na ang dahilan umano kung bakit hindi niya naaalala kung paano siya namatay, ay malamang sa masyadong mabilis ang mga naging pangyayari, kung saan ay hindi din nakita ni Luoluer ang pumatay sa kanya noon, gayunpaman ay maliit nga daw ang posibilidad na mangyari yun. Kaya malamang umano na ang pumatay sa kanya, ay isang tao na hindi niya inaasahang papatayin siya, at para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan matapos siyang ma-reincarnate, at matapos magbalik ang kanyang alaala sa nakaraan niyang buhay, ay binura o tinanggal na ni Luoluer ang alaala na yon. At biglang ang nalungkot si Carol, kaya naman napapatanong si Xiaoyu sa kanyang sarili, kung hindi daw ba matanggap ni Carol ang mga sinabi niya. At agad na din niyang sinabi kay Carol, na haka-haka lang umano niya ang lahat ng yun, kung saan ay hindi din siya sigurado kung ganun nga talaga ang nangyari, pero bigla nga itong natuwa at sinabing nahanap na umano niya, ang kanyang hinahanap. Sunod ay sinabi nga ni Carol, na kung tama umano ang kanyang pagkakaalala ay mayroong artifact dito, at nais nga daw niya itong ibigay sa ating bida, dahil ayon sa kanya ay mukhang mapapakinabangan nito ni Shu sa hinaharap. Hanggang sa ilang sandali pa, ay binuksan nga nila ang isang sekretong taguan, pero wala naman na itong laman, kaya agad na napapatanong si Carol, kung natagpuan daw kaya ito ng inner demon at kinuha ang laman nito, habang si Xiaoyu naman, ay tinatanong kung naaalala pa ba niya kung anong klase ng artifact ang tinago niya dito. Pero sinabi naman ni Carol, na hindi umano malinaw ang kanyang pagkakaalala, at parang isang lampara nga daw ang artifact na tinago niya dito sa nakaraan niyang buhay. At sa paglabas nga nila ng kanyang palasyo, ay sinabi ni Carol na nagtungo daw pala sila dito para lamang sa wala, matyaga nga daw niyang tinignan at siniyasat ang bawat sulok at gamit ng kanyang kwarto, pero wala namang ibang nagalaw o nawawala, bukod sa artifact na kanyang tinago sa secret compartment. Sabay sabi na ngayon ay mas matindi na daw ang galit na kanyang nararamdaman sa inner demon ng ating bida, kaysa nung unang beses niyang marinig ang mga haka-haka ni Xiaoyu patungkol sa mga nangyari sa kanila. Pero bigla nga silang nanginig, matapos magtungo ang silawit ng isang lalaki sa kanilang likuran, na agad tinanong kung anong inner demon, anong haka-haka at kwento ang pinag-uusapan nila. At late reaction pa nga ang dalawa, matapos ma-realize na ang ating bida ang nagtungo sa kanilang likuran, kung saan ay agad ding nagbulungan ang dalawa, at napagdesisyonan nga nilang ilihim sa ating bida ang kanilang napag-usapan. Sunod ay sinabi nga ni Xiaoyu, na ang pinag-uusapan umano nila ay ang patungkol sa pelikula na kanyang napanood kamakailan lang, habang si Carol naman, ay tinanong lang kung ano umano ang kailangan ng ating bida, upang magsadya pa talaga siya dito sa Divine Queen's Palace, pero sinabi lang naman ni Shu na wala umano. Pero matapos ngang magpatuloy sa paglalakad ang dalawa, ay sinabi ni Shu na dumating na daw si Yi Chen dito sa Royal Capital, kaya naman nais niyang magkaroon ng meeting upang ma-analyze nila ang mga impormasyon, mula sa buong universe at sinabi na yun ang dahilan, kung bakit siya nagtungo sa kanila. Sabay sabi na alam naman daw nila, na ayaw na nga daw gumawa ng plano ng ating bida, kaya naman magkasabay pang sinabi ni Carol at Xiaoyu, na talaga umanong nagbago na ang ating bida. Samantala, sa pagdating nga ni Yi Chen ay napag-alaman nila Shu, na inaayos ng bagong Celestial Emperor na si Sun Zaiwen, ang hukbo ng West State gayon na din ang kanilang mga supply, sa pagnanais na magtungo ng Royal Capital upang suportahan ang ating bida sa kakaharapin niyang digmaan. At sinabi nga din ni Li Liang, na dati na umanong nabanggit ni Sun Zaiwen ang patungkol sa bagay na ito sa kanya, kung saan ay ang pag-aayos nga daw ng kanilang mga sundalo ang dahilan, kung bakit hindi siya sumabay na nagtungo ng Royal Capital sa kanila, pero gagamitin nga daw niya ang katubigan, upang mas mabilis na makarating ang mga sundalo ng West State dito sa Royal Capital. Kaya naman tinanong ni Shu kung kailan makakarating si Sun Zaiwen, sabay tanong na din kung sa tingin ba nila, ay makatutuhanan si Sun Zaiwen sa kanyang mga binitawang salita, o sa kanyang layunin. Sinabi naman ni Yi Chen, na makakarating umano si Sun Zaiwen at kanyang hukbo dito sa Royal Capital sa loob ng isang linggo, at mukhang minamadali nga daw ni Sun Zaiwen ang pag-aayos sa kanilang hukbo, at mukhang wala din naman daw siyang masamang motibo o plano. Kaya naman tinanong na lang ni Shu, kung ano daw ang sitwasyon sa iba pang states ng universe, sabay tanong na din kung ang mahinang West State lang daw ba, ang nais na magpakita ng suporta sa kanila. Pero sinabi naman nito na hindi umano, dahil sa South State ay inumpisahan na ni Wen Zaipi ang paghahanda sa kanyang hukbo, yung nga lang ay wala pa siyang pagkilos na ginagawa, kaya naman maging ang mga tauhan niya ay hindi sigurado sa kanyang intensyon.
Pero ang East State at North State nga daw, ay masyado pa ding tahimik, kung saan ay patuloy pa din sa pagkain at inom ng alak ang mga mamamayan ng North State, gayon na din sa mga walang humpay nilang katuwaan. Kaya masasabi niyang tila kakaiba daw ang North State, dahil tila wala silang pakialam sa magaganap na digmaan dito sa Looniverse. Pero kahit nga daw walang paggalaw ang kanilang hukbo, ay nag-aagawan naman na sa supplies ang mga noble at mayayamang pamilya ng North State, dahil sa tsismis na madadami ang buong Looniverse sa magaganap na digmaan nila Shu. May iba pa bang balita, tanong naman ng ating bida, at sinabi nga ni Chen na si Yu Fuyao umano, ay nagdala na naman ng ilang kalalakihan sa kanyang palasyo kahapon. At kahit nga daw tradisyon na ng East State ang pagkakaroon ng madaming lalaki ni Yu Fuyao, ay hindi umano magandang tignan na sa oras ng krisis dito sa Looniverse, ay lalaki pa din ang mga ina at upag ni Yu Fuyao. Kaya naman sinabi na lang ni Shu, na kailangan nilang maging maingat sa pag-aaral sa mga impormasyon, na nakukuha nila mula sa East State at North State, kung saan ay sinabi nga din niya, na hindi sila pwedeng magpaloko sa nakikita nilang sitwasyon ng dalawang estado, at kung may mga bagay nga daw na hindi nila masigurado, ay pwede silang lumapit o humingi ng tulong kay Xiaomings. Dito nga ay naisip ni Shu, na si Yi Chen umano ay magaling umunawa sa magulong buhay ng mga nobles, gayon na din sa makakapangyarihang pamilya, pero kung andito nga lang daw ang mga kasamahan nila sa Dragnet and Snares, ay mas magiging madali daw sana ang pagkalap ng impormasyon, gayon na din ang pagsala sa mga ito. Gayunpaman, ay sigurado nga daw na hindi din siya papayag, kung sakaling mayroong kahit isa sa kanila ang nais sumama dito sa Looniverse noon, at sigurado nga din daw na susubukan niyang pigilan sila, tulad na lang din ng pagpigil niya kay Zuan at Negrito nung una, para hindi na sumama sa kanya dito sa Looniverse. Isa pa ay wala nga daw silang kinalaman sa laban niyang ito, kaya naman hindi siya makakapayag na sinuman sa kanila ay malagay sa kapahamakan, at lalong hindi siya makakapayag na may mamatay sa kanila, nang dahil lamang sa labanan ng kapangyarihan dito sa Looniverse, at gayon na din sa kanyang galit sa nakaraan niyang buhay. Sunod ay tinanong nga niya si Xiao Yu, kung kailan ulit magbubukas ang portal na nagdudugtong dito sa Looniverse at Earth, at sinabi nga ni Xiao Yu na nitong mga nakaraan umano, ay lumalakas na ang mga fluctuation ng superpower sa lugar kung saan magbubukas ang portal, kaya naman hindi na daw magtatagal bago ito muling magbukas. Mainam kung ganun, wika naman ni Shu, dahil sigurado nga daw na magtutungo si Nieting at Zujin dito upang tulungan sila, at sa tulong nga daw ng dalawang maestro level, ay lalong tataas ang pag-asa o chance nilang manalo, laban sa kanyang inner demon at gayon na din sa iba pa niyang kaaway. At dito nga ay bigla ding napatanong sa kanyang sarili si Shu, kung ang inner demon daw ba niya, ay pinagbabasehan ang bilang ng kanilang mga kasamahan sa magaganap na laban, sabay sabi na sa wakas umano, ay malapit nang magsimula ang isang malaking digmaan. Sunod ay sinabi naman ni Li Liang, na ayon sa tono ng boses ng kanilang kalaban nang makausap ito ni Shu, ay magkakaroon ng matinding digmaan, kaya naman daw mas mainam kung abandonahin na nila ang Royal Capital, at pumili na lang sila ng ibang lokasyon para maging kampo nila, at para na din mabilis na makarating ang kanilang mga reinforcement. Pero tinanong naman ni Xiao Yu, kung hindi daw ba sila magmumukhang kaiyahiya pag ginawa nila yon, at dahil lamang sa nagpakita ang kanilang kalaban, ay aalis na sila ng Royal Capital o Divine King's Palace. Dahilan upang tanungin na lang ni Li Liang, kung nais daw bang depensahan ni Xiao Yu ang Royal Capital hanggang kamatayan, sabay tanong kung hindi daw ba ito masyadong mapanganib, para sa kanya at gayon na din sa kanilang mga kasamahan. Sunod ay sinabi nga nito na kulang sila sa mga sundalo, at kahit nga daw puro elite ang kanilang mga sundalo, ay hindi nila kakayanin na bantayan ang bawat sulok ng Royal Capital, dahil sa mas maluwang pa daw ito kaysa sa kanilang iniisip, at para depensahan ang Royal Capital, ay kailangan nila ng mas malaking bilang ng mga sundalo. Sinabi naman ni Shu na may punto umano si Li Liang, gayunpaman ay tama naman umano ang kanyang kapatid, dahil magmumukha daw talaga silang kaiyahiya sa buong Looniverse, kung tatakbo siya at iiwan ang Royal Capital sa ganitong pagkakataon. Sabay tanong kung bakit nakatingin silang lahat sa kanya, at agad na din niyang sinabi, na wala na siyang pakialam pa sa paggawa nila ng kahit na anong plano, lalo na sa magaganap na digmaan. Habang si Xiao Yu naman ay pansamantalang natahimik at napaisip, hanggang sa bigla nga nitong sabihin na may naisip na daw siyang idea o plano. Sunod ay sinabi nga ni Xiao Yu, na maaari umano silang gumawa ng panibagong lungsod dito sa loob ng Royal Capital,
Sabay sabi na malamang sa alam ng kalaban ang sitwasyon nila, kaya maaaring naghihintay lang din ang mga kalaban nila sa labas ng Royal Capital, upang agad silang atakihin pag lumabas sila ng Royal Capital, at tuluyang mahulog sa kanilang mga patibong. Habang si Zhang naman ay agad na tinanong, kung nais daw bang gumawa ng isang barbecue ni Xiaoyu dito sa Royal Capital, sabay sabi na mainam umano ang kanyang idea, at dahil sa nag-aral naman si Xiaoyu ng military strategy, ay paniguradong maganda daw ang kalalabasan ng gagawin ni Xiaoyu. Pero sa pagbaba nga ni Xiaoyu ng hagdan, ay biglang bumaliktad si Zhang nang tanungin niya kung ano ang Barbican. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay sinabi ni Zhang na ang Barbican umano ay isang istruktura na nakafocus sa depensa, at nakita nga daw niya ito sa mga sinaunang lungsod ng ancestral lands, at ang Barbican umano, ay kayang pagtibayin ng depensa ng anumang palasyo o fortress. Ang Barbican, ay isang pabilugo kudradong pinagtibay na outpost wika pa nga ni Zhang, at ang outpost nga daw na yon, ay madalas na tinatayo sa harapan ng city gate o palasyo, dahil ang outpost ay parte din ng pagpapatibay sa pader ng lungsod. Ganun ba wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na kung ganun umano ay hindi siya gagawa ng Barbican, habang si Shu naman, ay sinabi na mukhang inubos daw ni Zhang ang oras niya sa Earth, sa pagbabasa ng mga military strategy na libro, at itong si Carol nga ay tamang sulat lang sa mga napag-uusapan nila. Sunod ay ginamit nga ni Xiaoyu ang abilidad ni Anthony, kung saan ay gumawa siya ng projection ng Royal Capital, at sinabi na masyado umanong malawak ito, kaya naman ang Barbican na sinasabi ni Zhang, ay hindi umano kayang kumonekta sa outer gate ng Royal Capital dito sa Divine King's Palace. At dahil nga doon ay sinabi ni Xiaoyu na ang nais niya, ay isang lungsod sa loob ng Royal Capital, isang lungsod na kayang depensahan at labanan, ang lahat ng magtatangkang umatake sa kanila. Sinabi nga din niya, na hindi umano kailangang sobrang laki ng gagawin niyang lungsod, basta sumapat lang ito sa kanilang mga sundalo at reinforcement, upang makakilos sila ng maayos sa loob ng lungsod na yon. Isa pa, ay nais nga din daw niyang maging mataas ang lungsod na ito, at ang taas na nais niya ay ang sasapat, upang hindi basta-basta makapasok o makatalon papasok ng lungsod na yon ang mga B-rank. At sa ganung paraan nga daw, ay maiiwasan nila ang madaming bilang ng kalaban, lalo na ang mga mahihinang nilalang na maaaring kumonsumo lamang sa kanilang kapangyarihan, at pagurin ng physical na pangangatawan ng kanilang hukbo. Kaya naman tinanong na lang ni Shu, kung sigurado daw ba talaga si Xiaoyu sa nais niyang gawin. At sinabi nga nito na oo umano, dahil sa tulong ni Anthony na isang maestro level, ay hindi umano siya mahihirapan na magawa ang plano niya, yun nga lang ay mangangailangan nito ng sapat na panahon, gayon na din ng mga matitibay na materyales. Sinabi naman ni Shu, na hindi umano magiging madali ang pagkalap nila ng solid materials, pero alam na nga daw niya kung saan niya ito nanakawin, sabay ubo, at sinabi na alam na daw pala niya, kung sino ang makakatulong sa kanila na mangalap ng materyales. Samantala makalipas nga ang ilang oras, ay makikita natin ang silawit ng mga taong ito, kung saan ay napapatanong sila sa kanilang sarili, kung talaga daw bang naupo sa trono ang ating bida, at kung ano ba ang nangyayari o sitwasyon nila ngayon. Ito nga ay ang mga noble family head, na napapatanong kung bakit daw sila binal ika ng ating bida, at kung nagsisisi na daw ba si Shu na hindi sila agad pinatay, at kung ang kamatayan daw ba talaga ay hindi na nila maiiwasan. Pero sa ilang daang taon nga daw na namumuhay sila dito sa Royal Capital, ay ito ang unang beses na nakapasok sila ng Divine King's Palace, pero sayang nga lang daw at nasa bingit na sila ng kamatayan ngayon, dahil kung hindi lang ay ilalarawan o guhit niya ang bawat dekorasyon nito, at gagawa ng libro patungkol sa Divine King's Palace upang pagkakitaan. Hanggang sa bigla nga silang nagulat, at agad na napaluhod at sabay-sabay na binati ang ating bida, na sinabi namang hindi nila kailangang malungkot at matakot. Sunod ay tinanong nga nito, kung sa tingin ba nila ay pinatawag niya sila dito para lamang patayin, at sinabi nga nito na silang mga makakasalanan umano, ay handang sumunod sa anumang utos ng hari, sabay sabi na din na magsisilbi at mamamatay daw sila para sa ating bida. At dahil nga sa sinabi ng lalaki, ay agad na tumayo ang ating bida, at sinabi na utusan umano nila ang lahat ng kanilang mga tagapagsilbi, upang idol sa Divine King's Palace ang lahat ng mga matitigas at malalaking bato sa palibot ng Royal Capital. Bukod dun, ay nais nga din daw ni Shu na gamitin ang lahat ng kanilang tagapagsilbi, upang maghukay at idol sa kanya ang lahat ng tubig ng Longyin River, upang makagawa o magkaroon ng moat sa palibot ng Divine King's Palace.